Nang malaman kong ibinenta ng biyenan ko ang kanyang bahay at lupa sa halagang 25 milyong piso para tulungan ang bayaw kong magpakasal agad ko ring ipinaskil na for sale ang bahay namin. Kinabukasan tumawag siya na pasigaw. At saan naman ako titira ngayon? Hawak na niya noon ang umitutupay balima. Mula sa bentahan, lihim na ibinigay ng biyenan ko ang pera sa kanyang bunsong anak pero pagkatapos ay dumating siya sa aming pintuan dala-dala ang kanyang mga maleta. Iginigiit na kami ang mag-alaga sa kanyang pagtanda. Ang hindi niya inaasahan ay hindi isang mainit na pagsalubong mula sa anak ang naghihintay sa kanya sa aming gate kundi isang kinakalawang na kandado at isang balitang para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naibenta na namin ang bahay. Paulit-ulit na tumunog ang kanyang telepono binabasag ang katahimikan ng hapong iyon na may kasamang malakas na ulan. Umilaw ang screen ng cellphone ko nagpapakita ng dalawang salita. Bienan Elena. Nakaupo lang ako sa lumang sofa yakap ang isang tasang mainit na tsaa na ang singaw ay lumalabo sa hangin sa harap ko. Sa labas bumubuhos ang bagyo pero sa loob ko ay may kakaibang kapayapaan tulad ng isang lawa sa isang araw ng taglagas. 3 araw ko nang hinihintay ang tawag na ito. Mula nang pirmahan ko ang deed of sale ng bahay, huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Hindi man lang ako nakabati. Isang boses na matigas matinis at puno ng galit ang bumasag sa eardrums ko. Nasaan si Carla? Sabihin mo sa akin ngayon din kung ikaw ang kumumbinsi kay Arthur na ibenta ang bahay. Mga siraulo ba kayo? Bakit niyo ibebenta ang bahay kung saan kayo naninirahang payapa? Kung ibebenta ninyo saan ako titira? Gusto niyo bang patayin itong matandang to? Bumasag ang boses niya sa huli na baluktot sa sigaw. Sa pagitan ng kanyang mga salita, naririnig ko ang kanyang hingal ang tunog ng paghampas sa mesa at ang kanyang kaawa-awang pag-iyak ang sandatang ginamit niya sa loob ng maraming taon para manipulahin ang asawa ko. Kung ito ang Carla ng 10 taon na ang nakalipas malamang ay nanginginig na ako nagmamadaling magpaliwanag baka umiiyak pa sa takot. Pero ang Carla ngayon, na pinatibay na ng maraming bagyo at pait sa ilalim ng parehong bubong ay nakaramdam lang ng kaunting awa. Inilayo ko ng kaunti ang telepono para hindi ako mabingi at hinintay siyang ibuhos ang lahat ng galit niya bago sumagot ng mahinahon. Elena, kumalma ka, pakiusap. Ang pagbebenta ng bahay ay pinag-usapan naming mabuti ni Arthur. Napirmahan na ang mga papel at na-transfer na ang pera sa account. Kahit anong sigaw mo ngayon, tapos na ang lahat at hindi na magbabago. Sa kabilang linya pansamantalang tumahimik. Siguro hindi niya inaasahan na sasagutin ko siya ng ganoon kalinaw at kalamig. Dati sa tuwing magtataas siya ng boses yumuyuko lang ako at tumatanggap. Ang katahimikan ay tumagal lang ng ilang segundo bago pumutok sa isang serye ng mga mura mas malala pa kaysa sa nauna. Ang talino mo. Isa ka lang hamak na manugang. Ang lakas ng loob mong lampasan ang biyenan mo at ibenta ang bahay ng pamilya ng talikuran. Iniisip mo bang kunin ang pera at iwanan ang bayaw mo at itong kawawang matanda ano? Nagpalaki ako. Nang ahas ipasa mo sa akin si Arthur ngayon din. Ayokong makipag-usap sa isang bastos na manugang na tulad mo. Tumingin ako sa asawa ko. Si Arthur ay nakaupo sa isang sulok ng kwarto nakasandal sa pader, ang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga balikat, mukhang pagod at talunan. Narinig niya ang bawat salita ng kanyang ina. Alam niyang desperado ito pero alam din niya kung bakit kami umabot sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang tingin ay walang paninisi, tanging malalim na kalungkutan ng isang tapat na anak na nasukol. Inilagay ko sa loudspeaker para marinig din niya pero sinenyasan ko siyang huwag makialam. Ito ang laban ko, ang hangganan na kailangan kong iguhit para protektahan ang aking maliit na pamilya. Paumanhin, Elena, pero abala si Arthur sa pagliligpit ng mga huling gamit. Bukod pa riyan, desisyon naming dalawa ito. Kaya ang pakikipag-usap sa akin ay pareho lang sa pakikipag-usap sa kanya. At huwag kang mag-alala, hindi namin ibinenta ang bahay para tumakas. Naghahanap lang kami ng paraan para sa aming sarili. Tungkol naman sa kung saan ka titira, akala ko ba planado mo na ang lahat, hindi ba? Sinadya kong bigyan ng diin ang huling pangungusap. Gaya ng inaasahan, biglang tumigil ang pag-iyak sa kabilang linya. Si Elena ay isang matalinong babae. Alam na alam niya kung ano ang tinutukoy ko. Ang bahay na nagkakahalaga ng 25 milyong piso na lihim niyang ibinenta. Ang kayamanang iyon na buong-buo niyang inilaan sa kanyang pinakamamahal na bunsong anak. Bakit siya mag-aalala ngayon tungkol sa bubong, lalo na't kabebenta lang ng bahay ng kanyang panganay na anak? Anong sinasabi mo, planado? Anong ipaplano ko? Pautal-utal niyang sabi, nagbago ang agresibong tono sa pag-aalinlangan. Kahit sinusubukan niyang magpanggap. Matanda na ako. Umaasa lang ako sa mga anak ko. Ang bahay niyo ay bahay ko rin. May karapatan akong manirahan at mamatay doon. Paano mo nagawang itaboy ako sa kalye?
Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilan ang isang mapait na ngiti. Ang bahay namin ay bahay din niya, tama. Sa loob ng maraming taon iyon ang ipinapalagay niya. Ang pawis at luha na ibinuhos namin para itayo ang bawat pader, para bayaran ang mortgage sa bangko bawat sentimo. Para sa kanya lahat ay family property, isang lugar kung saan may karapatan siyang magdesisyon at kung saan ang kanyang bunsong anak ay maaaring sumulpot para mang-abuso kung kailan niya gusto. Pero hindi niya alam na ang hindi nakikitang kapangyarihang iyon na ipinagkaloob niya sa kanyang sarili ay naglaho noong isang linggo. Nang hindi sinasadyang marinig ko ang kanyang nakamamatay na tawag sa real estate agent, ang sandaling nalantad ang katotohanan. 10 taon ng aming sakripisyo ay hindi man lang katumbas ng isang pitik ng daliri mula sa kanyang bunsong anak. Huminga ako ng malalim muli. Naging matatag ang boses ko pero pinanatili ko ang kaunting respeto na nararapat sa isang ina. Elena, hindi kita pinalayas. Hindi ko kailanman gagawin ang ganoong kawalang galang. Pero pinilit kami ng sitwasyon na magbenta para makabayad ng utang at masiguro ang edukasyon ng mga bata. Mayroon kang 25 milyon sa bangko. Kung nasiguro mo ang kinabukasan ni Eric, siguradong kaya mo ring alagaan ang sarili mo. Naniniwala akong hindi ka pababayaan ni Eric. Pagkasabi noon, ibinaba ko ang telepono. Ang paulit-ulit na tunog ng dial tone ay nag-iwan ng ganap na katahimikan sa silid. Sa labas patuloy ang pagbuhos ng ulan pero sa loob ko ang pinakamalaking bagyo ng buhay ko ay nagsisimula pa lang. Tumingin ako kay Arthur. Itinaas niya ang kanyang tingin, namumula ang mga mata. Alam kong masakit ito para sa kanya, pero kailangan ang sakit na ito para magising siya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Isang kamay na kalyo sa trabaho at pagsisikap. Ito ang unang pagkakataon na naglakas loob akong kontrahin ang aking biyenan. Ang unang pagkakataon na naglakas loob akong sirain gamit ang sarili kong mga kamay ang peking harapan ng isang masayang pamilya para manawagan ng kaunting hustisya para sa sarili ko. Para maintindihan ninyo kung paano ako naging ganoon kalamig at kalupit sa tawag na iyon, marahil ay dapat kong ikuwento sa inyo kung paano ang mga unang araw ko sa pamilyang ito. Isang simula na kung babalikan, ay puno na pala ng mga lamat bago pa man magsimulang mabuo. Nagkakilala kami ni Arthur habang nagtatrabaho bilang factory worker sa isang industrial park sa labas ng Laguna. Siya ay isang mabuting tao, masipag, hindi pala salita pero laging maingat at detalyado sa lahat ng ginagawa niya. Ang prototipo ng isang family man. Pag uwi galing trabaho, magluluto siya o maglalaba, walang bisyo sa alak, sugal o kahit ano. Nahulog ako sa kanya dahil sa kanyang pagiging simple at tapat. Ang pamilya ko ay mahirap mula sa isang bayan sa Quezon at hindi rin mayaman ang sa kanya. Sinimulan namin ang aming relasyon na walang dala kundi isang simple at purong pag-ibig. Noong araw na dinala niya ako para makilala ang kanyang pamilya, pinaghandaan kong mabuti. Bumili ako ng isang basket ng pinakamasarap na prutas na nakita ko. Isinuot ko ang pinakadisente kong damit at tahimik na nagdasal na magustuhan ako ng kanyang ina. Ang bungalow ng kanyang pamilya ay nasa isang makipot na eskinita sa isang working class na lugar. Ang mga pader ay natutuklap na, pero ang maliit na patio sa harap ay napakalinis. Ang kanyang ina, si Elena, ay tinanggap ako na may magiliw na ngiti. Siya ay isang malaking babae na may mabait na mukha at masayahing mga mata. Noong sandaling iyon, inisip ko na napakaswerte ko na makahanap ng isang napakabait na biyenan. Ang handaan para sa pagpapakilala ay naging maayos na may mga lutong bahay na inihanda niya mismo. Pinagsisilbihan niya ako ng pagkain, tinatanong tungkol sa aking pamilya, probinsya at trabaho. Lahat ay tila perpekto. Hanggang sa dumating si Eric, ang kanyang bunsong anak. Si Eric ay 5 taon na mas bata kay Arthur at noon ay nasa huling taon siya ng isang vocational course. Dumating siya nang nagsimula na kaming kumain, amoy sigarilyo, may kulay blonde ang buhok na matigas sa gel. Nang makita siya, biglang nagbago ang ugali ni Elena. Mula sa masayang pakikipag-usap sa akin, bumaling siya sa kanyang anak na may malambing at puno ng pagsambang boses. Anak, andito ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Pagod ka ba? Itinabi ko para sa iyo ang hita ng manok. Hala, maghugas ka na ng kamay at kumain ka na bago pa lumamig. Natigilan ako nang makita ang hita ng manok, ang pinakamalaki at pinakamasarap, na hanggang sa sandaling iyon ay hindi niya ginalaw o inalok kaninuman. Itinatabi pala niya para kay Eric. Ang asawa ko na tila sanay na sa eksena ay tahimik na kumain. Umupo si Eric nang hindi man lang bumati sa kanyang magiging hipag, kinuha ang hita ng manok at nagsimulang kumain ng maingay habang nagrereklamo kung gaano kahirap ang pag-aaral at nasira ang kanyang motor. Si Elena sa tabi niya ay pinapaypayan siya at kinakaawaan. Kawawa naman ang anak ko, sa sobrang pag-aaral mo ay papayat ka. Sige, magsikap ka, pagkatapos mo ay magiging somebody ka at maipagmamalaki ka ng nanay mo.
Hindi tulad ng kuya mong si Arthur, isang hamak na manggagawa lang nakakarampot ang sahod, ewan kung kailan aangat sa buhay. Ang mga salitang iyon ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa amin. Tiningnan ko ang asawa ko. Nakita ko kung paano siya lalong yumuko at huminto sandali ang kanyang mga kamay bago magpatuloy sa pagkain. Hindi siya umimik o nagpakita ng galit. Tiyak na narinig na niya ang mga salitang iyon ng libu-libong beses. Noong sandaling iyon, inisip ko ng walang muwang na normal lang na mas alagaan niya ang bunsong anak na nag-aaral pa at walang kita. Hindi ko alam na ang paboritismong iyon ay hindi lang kaunti kundi isang malalim na bangin. Ito ay isang pagtatangi na nakaugat sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang panganay na anak ay para pasanin ang mga responsibilidad. Ang bunso ay purong ginto, ang pag-asa ng pamilya para umangat sa lipunan. Pagkatapos kumain, nag-alok akong maghugas ng mga plato. Hindi tumanggi si Elena at iniwan akong mag-isa sa kusina habang siya ay umakyat sa sala para balatan ng prutas si Eric habang nanonood sila ng telebisyon. Ang tawanan ng mag-ina ay umaabot hanggang sa kusina, isang malaking kaibahan sa katahimikan ni Arthur na nagliligpit sa labas. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ang kalungkutan ng aking asawa sa sarili niyang tahanan, at sa unang pagkakataon, nahulaan ko kung ano ang magiging lugar ko sa pamilyang iyon. Hindi bilang isang minamahal na miyembro, kundi bilang isa pang piyesa para tulungan si Arthur na pasanin ang bigat ng pagiging panganay. Ngunit ang pag-ibig noon ay bumulag sa akin. Akala ko kung magiging mabait, magalang at tapat ako, mamahalin din ako ng aking biyenan. Akala ko sa aming pagsisikap makakapagtayo kami ng isang masayang tahanan. Kay inosente ng kabataan, isang pananampalataya na babayaran ko ng maraming taon ng luha at paghihinagpis. Nang magpasya kaming magpakasal, kinausap ni Arthur ang kanyang ina. Wala ako roon, ngunit ayon sa kanya sinabi lang nito ng walang pakialam, "O sige, gawin niyo ang gusto niyo. Matanda na ako at wala akong pera para itulong sa inyo." Nasaktan si Arthur sa komentong iyon, ngunit umutang pa rin siya sa mga kaibigan at kasama ang kaunti naming ipon inayos ang lahat. Ang handaan ng photographer, lahat ay sagot namin. Si Elena ay nagbigay lang ng mga utos kung paano dapat ang mga bagay-bagay para magmukhang maganda sa pamilya, ngunit hindi nag-ambag ng kahit isang sentimo. Noong araw ng kasal, tirik ang araw. Nakasuot ako ng isang simpleng segunda manong bestida at may hawak na bouquet ng bulaklak na hindi na gaanong sariwa. Pumasok ako sa simbahan sa gitna ng mga saboy ng bigas at konfeti. Ang aking mga magulang na nalulungkot dahil ang kanilang anak ay magpapakasal ng malayo at walang gaanong yaman ay binigyan ako ng isang maliit na pulseras na ginto bilang regalo. Nang iabot ito sa harap ng lahat ng bisita, hindi napigilan ng aking ina ang pag-iyak habang binabasbasan ako. Tumingin ako sa panig ng lalaki, umaasa ng katulad na gesto. Sa aming probinsya, kaugalian na regaluhan din ng biyenan ang nobya kahit gaano kasimple bilang simbolo ng swerte. Ngunit si Elena ay nanatiling nakaupo sa kanyang upuan, nagpapaypay na parang walang pakialam. Naging tensyonado ang paligid at nagsimula ang bulungan. Isang tiyuhin ni Arthur, nang makita ang sitwasyon, ay lumapit at may ibinulong sa kanya. Noon lamang siya dahan-dahang tumayo at lumapit sa amin. Wala siyang dalang kahon ng alahas. Tumayo siya sa harap namin, kinuha ang mikropono at sinabi ng malakas para marinig ng lahat, "Sa aming pamilya, mas mahalaga ang damdamin, hindi ang mga material na bagay. Ang mga anak ko ay nagkakaisa dahil sa pag-ibig at wala akong ginto o alahas na maibibigay. Tanging ang puso ko bilang isang ina na humihiling ng lahat ng kaligayahan para sa kanila. Ang pera na naipon ko ay para tulungan si Eric na matapos ang kanyang pag-aaral at magsimula. Si Arthur bilang panganay na kapatid ay dapat matutong magbigay at magsakripisyo para sa kanyang kapatid. At si Carla bilang bagong manugang ay dapat maunawaan kung ano ang kanyang tungkulin at tumulong sa kanyang bagong pamilya." Natahimik ang buong reception. Nanigas ako na parabang sinampal ako sa publiko. Hindi dahil naghahangad ako ng alahas. Ito ay ang paraan ng pagpapahayag niya ng kanyang paboritismo sa pinakamahalagang araw ng aming buhay. Hindi lang wala siyang ibinigay, kundi pinaalalahanan pa niya ako sa publiko ng aking obligasyong magsakripisyo para sa aking bayaw. Tumingin ako sa aking mga magulang. Nakayuko sila at may luha sa mga mata dahil sa awa at kahihiyan. Hinigpitan ni Arthur ang hawak sa aking kamay. Nanginginig ito. Nahihiya siya at nasasaktan para sa akin. Sinubukan niyang kunin ang mikropono, ngunit marahan kong pinigilan siya. Ayokong gawing away ang aming araw. Nilunok ko ang aking mga luha, ngumiti ng pilit at nagpasalamat sa aking biyenan. Sa aming wedding night, sa isang maliit at mainit na silid, niyakap ako ni Arthur na may nanginginig na boses. "Patawarin mo ako, mahal. Isa akong walang silbi. Hinayaan kitang mapahiya sa unang araw mo bilang asawa ko." Hinaplos ko ang kanyang mukha na may paninikip sa dibdib. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang pera ay dumarating at nawawala.
Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa at magtutulungan tayo. Makikita mo aangat din tayo. Sinabi ko iyon para palakasin ang kanyang loob, ngunit sa loob-loob ko lubos akong nasaktan. Gayunpaman ang pinakamasakit ay hindi ang kawalan ng regalo. Ilang araw pagkatapos, hindi sinasadyang nakita ko si Elena at Eric sa isang tindahan na bumibili ng bagong motor, isang modelo na nagkakahalaga ng ilang taon naming sahod. Ipinagmamayabang ni Eric ang motor sa kanyang mga kaibigan habang si Elena ay nakangiti ng malapad, sinasabing ang motor na iyon ay nababagay sa kanyang anak. Tinanong ko si Arthur kung saan galing ang pera at bumuntong hininga lang siya at sinabing iyon ang ipon ng kanyang ina. Lumalabas na ang wala akong pera ay isang pariralang nakalaan para sa amin. Para sa kanyang bunsong anak, laging bukas ang kanyang bank account. Ang katotohanan iyon ay tumusok sa aking puso na parang tinik. Nagsimula kong maunawaan na sa bahay na iyon ang hustisya ay isang luho na hindi namin kailanman makakamit. Ang pakikipamuhay sa aking biyenan at bayaw ay naging mas mahirap kaysa sa aking inaasahan. Ang bunggalo ay maliit at apat na matatanda ay laging nagkakabangga, ngunit ang pinakamasama ay hindi ang kakulangan sa espasyo kundi ang nakakasakal na kapaligiran. Lahat ng gawaing bahay mula sa pamamalengke at pagluluto hanggang sa paglilinis at paglalaba ay napunta sa akin. Nagtatrabaho ako sa isang paggawaan ng damit halos araw-araw na nag-overtime at pag-uwi ay pagod na pagod diretso sa kusina. Samantala si Eric ay uuwi galing sa klase, ihahagis ang kanyang bag kahit saan at hihiga sa sofa para manood ng TV hanggang sa handa na ang hapunan. Si Elena naman ay maghapon sa kanyang senior citizen aerobics class o nakikipagchismisan sa mga kapitbahay. Pag-uwi niya, pupunahin niya kung maalat o matabang ang pagkain. Minsan nagkasakit ako ng mataas na lagnat. Nakahiga ako sa kama na parang bola. Si Arthur na may split shift na trabaho ay umuwi ng tanghali. Sa oras ng pagkain, hindi ipinagluto ni Elena ng kahit simpleng sabaw kundi dumungaw pa siya sa pinto ng aking silid at sinabi, "Ang arte mo naman, konting lagnat lang, akala mo, mamamatay ka na. Bumangon ka dyan at ipagluto mo ang bayaw mo, may exam siya mamayang hapon." Anong klaseng manugang to? Buong araw nakahiga. Napaiyak ako sa sobrang sama ng loob. Bumangon ako sa abot ng aking makakaya, ipinagluto si Eric ng pasta at bumalik sa kama. Nang umuwi si Arthur ng hapon at nakita akong nagdedeliryo sa lagnat, dinala niya ako agad sa health center. Nang malaman niya ang nangyari, nagkaroon sila ng malaking away ng kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong hinarap ng asawa ko ang kanyang ina. Ngunit ang resulta ay nagsimulang umiyak ng malakas si Elena. Inaakusahan ang kanyang anak na mas pinapahalagahan ang asawa kaysa sa sariling ina. Sa huli, para magkaroon ng kapayapaan sa bahay, kinailangan pang humingi ng tawad ni Arthur. Pagkatapos noon, nagpasya kaming bumukod. Sabi ni Arthur, hindi na namin kayang magpatuloy ng ganito, na nasasaktan ako at lumalala ang relasyon niya sa kanyang ina. Mas mabuti nang maghirap tayo sa labas basta't payapa, sabi niya. Para sa akin iyon ang pinakamagandang balita sa mundo. Umupa kami ng isang maliit na studio na halos 15 metro parisukat na may bubong na yero na nagiging parang oven sa tag-araw, ngunit para sa amin iyon ang aming paraiso. Bawat buwan, bukod sa pagbabayad ng upa at pagkain, binibigyan namin si Elena ng pera para sa kanyang mga gastusin bilang mabubuting anak. 2 taon makalipas nang magbuntis ako sa aming unang anak, lalong lumakas ang pagnanais naming magkaroon ng sariling bahay. Pinag-usapan namin ang pagkuha ng housing loan at paghingi ng tulong sa mga kaibigan at kamag-anak para makabili ng isang maliit na bahay sa isang eskinita. Mas mababa ang presyo noon, ngunit para sa aming sahod bilang manggagawa, iyon ay isang malaking halaga. Pumunta kami kay Elena, umaasang tutulungan niya kami kahit kaunti o kahit man lang ipahiram ang titulo ng kanyang bahay bilang collateral para makakuha kami ng mas mababang interes. Ngunit pagbukas pa lang namin ng aming bibig, agad niya kaming pinutol. Saan naman ako kukuha ng pera? Ang titulo ng bahay ko ang aking siguro para sa aking pagtanda. Paano kung malugi kayo at kunin ng bangko ang bahay? Gusto nyo bang sa ilalim ako ng tulay tumira? Kung gusto nyo ng bahay, maghanap kayo ng paraan. Malalaki na kayo para umasa sa nanay nyo. Labis na dinamdam ni Arthur ang sinabi ng ina, ngunit hindi siya sumuko. Naghanap kami kung saan-saan, umutang ng maliliit na halaga sa mga kaibigan, kamag-anak at maging sa aming mga kooperatiba sa trabaho. Sa wakas, nakabili kami ng isang luma at sira-sirang bahay na may mga pader na laging basa sa halumigmig at bubong na may mga tulo. Noong araw na lumipat kami, nagyakapan kami at umiyak sa tuwa. Sa kabila ng mga utang, sa wakas ay mayroon na kaming sariling tahanan. Isang pugad para sa aming magiging anak. Isang beses lang bumisita si Elena sa bahay. Noong araw na nagkaroon kami ng munting house blessing, umikot siya, sinusuri ang bawat sulok, nagrereklamo na masikip daw na madilim.
Hindi man lang niya kami tinanong tungkol sa mga utang o kung paano namin babayaran ang mga ito, ngunit nang umupo siya sa mesa bigla niyang sinabi na parang wala lang, "Hey, sa huli bahay pa rin to ng anak ko. Pag matanda na ako at hindi na pwedeng tumira kasama si Eric, dito na ako titira para sa mga huling taon ko. Mas malaki naman to kaysa sa dati niyong studio kaya pwede na rin." Parang may bumara sa lalamunan ko. Nang kailangan namin ng tulong sinabihan niya kaming maghanap ng sarili naming paraan, ngunit ngayong mayroon na kaming sarili itinuturing niya itong kanya rin. Si Arthur ay ngumiti lang ng mapait, pinagsilbihan siya ng pagkain at sinabing, "Siyempre ma, ang importante okay ka. Laging bukas ang pinto ng bahay na to para sa'yo." Ang katapatan ng aking asawa at ang sarili kong pagpaparaya ang nagpalaki sa egoismo ni Elena na lumago ng walang kontrol. Hindi namin alam na ang maliit na bahay na iyon ay magiging sentro ng mga mas matitindi pang bagyo sa hinaharap, isang lugar kung saan ang kasakiman at pagkalkula ng tao ay malalantad sa pinakamalupit nitong anyo. Ang pag-uusap tungkol sa trahedya ng pamilyang ito nang hindi binabanggit si Eric ay isang malaking pagkakamali. Siya ay 5 taon na mas bata kay Arthur, ngunit sa pag-iisip milya-milya ang agwat nila. Pinalaki ni Elena na parang prinsipe. Lumaki si Eric na iniisip na siya ang sentro ng mundo at na ang lahat sa paligid niya ay may obligasyong pagsilbihan siya. Nakatapos siya ng isang vocational course na may mababang marka at nahirapang maghanap ng trabaho. Tumatagal lang siya ng ilang linggo sa bawat trabaho. Kung hindi mababa ang sahod, malupit ang amo, o masyadong mahirap ang trabaho para sa kanyang talento. Sa tuwing umaalis siya sa trabaho, ipinagtatanggol siya ni Elena. "Ang anak ko ay may matataas na pangarap. Hindi siya ginawa para tiisin ang mga pagpapahiya. Mas mabuti nang maghintay siya ng tamang pagkakataon sa bahay kaysa pagsamantalahan siya diyan." Ang pagkakataon ay hindi kailanman dumating. At si Eric ay maghapon lang sa bahay, umaasa sa kanyang ina at humihingi sa amin ng pera paminsan-minsan, kung para sa load ng cellphone, para sa gasolina o hihiram ng ilang libo para sa kasal ng kaibigan na hindi naman niya binabalik. Ang kasukdulan ay nang maaksidente siya sa motor. Nabangga niya ang isa pang motor at kinailangang bayaran ang pinsala at mga gastusing medikal ng kabilang partido, 50,000 piso. Noong panahong iyon, kapapanganak ko lang sa aming anak na babae. Gipit na gipit kami sa pera at binibilang ang bawat sentimo para sa diaper at gatas. Tumawag sa amin si Elena na may tunong parang nag-uutos. "Nagkaproblema si Eric. Kayo ang mga nakatatanda niyang kapatid. Kayo ang dapat umako niyan. Matanda na ako, saan ako kukuha ng ganyang pera? Ang panganay na kapatid ay dapat kumilos na parang ama at protektahan siya. Huwag ninyong hayaang masangkot siya sa kaso." Tiningnan ako ni Arthur na hiyang-hiya. Alam niyang eksaktong 50,000 piso lang ang natitira naming ipon para ipaayos ang mga tulo sa bubong bago dumating ang tag-ulan. Kung ibibigay namin iyon kay Eric sa tag-ulan na iyon, ay maglalagay na naman kami ng mga balde sa sala. "Anong gagawin natin, Arthur?" Tanong ko na nanginginig ang boses. Napahilamos siya sa kanyang buhok sa sobrang pagkabahala. Sa wakas, bumuntong hininga siya. "Nang tamalan ha," ang bulong. "Sige na mahal. Emergency to. Pwedeng maghintay, yung bubong." Kung idemanda si Eric, magugulo ang buhay niya at magkakasakit si mama sa pag-aalala. At ganoon na nga, ang aming pera na pinaghirapan ng pawis at luha ay naglaho. Inabot ko ang mga pera sa aking biyenan na may mabigat na puso. Binilang ni Elena ang mga ito isa-isa nang walang anumang pasasalamat at sinabi lang, "O sige, ayos na to. Sabihin mo kay Eric sa susunod mag-ingat siya." Pagkatapos noon, hindi lang hindi natuto si Eric, kundi lalo pang naging palaasa. Iniisip niya na kahit anong mangyari, laging nandyan ang kanyang ina at kami para ayusin ang kanyang mga problema. At si Elena ay patuloy na nagmamalaki sa kapitbahayan kung gaano nagkakaisa ang kanyang pamilya at kung paano nagtutulungan ang magkapatid. Hindi niya namamalayan na ang tulong na iyon ay unti-unting sumisira sa lakas at kaligayahan ng pamilya ng kanyang panganay na anak. Ang patuloy na paghahambing sa dalawang magkapatid ang pinakamatinding sumusunog sa akin. Si Arthur ay nagtatrabaho ng 12 oras sa talyer. Umuuwi siyang puno ng grasa at pawis. Kapag nakikita siya ng kanyang ina, iiling-iling ito. Kawawa naman, ang hirap ng buhay. Nagpapakamatay sa trabaho para sa wala. Samantala si Eric ay natutulog hanggang tanghali, babangon, magbibihis ng pormang-porma at aalis para mamasyal. Pupurihin naman siya ng ina. "Itong anak kong to, may tindig ng isang senyorito. Siguradong malayo ang mararating." Nasasaktan ako para sa aking asawa, para sa kanyang katapatan na halos umabot na sa pagiging simple. Siya ay parang isang langgam na nag-iipon ng pagkain para sa kanyang bahay habang ang kanyang mga pinakamamahal ay walang awang nagnanakaw dito. Alam kong kung magpapatuloy kami ng ganito, ang aming maliit na pamilya ay babagsak sa ilalim ng bigat ng hindi nakikitang pasanin na iyon.
Ngunit hindi ko alam kung paano gisingin ang aking asawa hanggang sa malantad ang sikreto ng 25 milyong piso. Matapos ang kabiguan sa aksidente ni Eric, naging mas masalimuot ang aming relasyon. Ang 50,000 piso para sa bubong ay nawala. At kasama nito dumating ang mga gabing may tumutulong tubig sa gitna ng sala. Kinailangan ni Arthur na bumili ng lona para maglagay ng pansamantalang tagpi. Ang makita siyang umaakyat sa bubong sa gitna ng gabi at ulan para protektahan kami ay dumudurog sa aking puso. Ngunit ang aming sakripisyo ay tila hindi sapat para sa walang kabusugang kasakiman ng kanyang pamilya. Lumipas ang kalahating taon at biglang naisipan ni Eric na gusto niyang magtayo ng malaking negosyo. Sa pagkakataong ito, hindi siya maghahanap ng trabaho kundi magbubukas ng isang tindahan ng cellphone at accessories. Dumating siya sa bahay na may magandang plano. Ang market daw ay patok. Ang mga kaibigan niya ay yumayaman. Kailangan lang niya ng puhunan para magtagumpay. Si Elena nang marinig ang kanyang anak ay na-excite. Ipinatawag niya kami para sa isang kagyat na family meeting. Sa kanyang bahay si Eric ay nakaupo ng nakadekwatro, hawak ang isang business plan na isinulat lang sa isang pahina ng notebook. Plano na lahat ni Eric. Ang pagtatayo ng tindahan ay aabuti ng mga 750,000 piso. Mayroon akong 250,000 pisong ipon para sa aking pagtanda. Ilalabas ko lahat at ibibigay sa kanya. Kulang pa ng 500,000. Kaya kayo bilang mga nakatatandang kapatid ang kailangang humanap niyan. Ang halagang 500,000 piso ay halos hindi ko mahinga. Sa aming sahod bilang factory worker at mekaniko, halos ilang libo lang ang aming naiipon kada buwan. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking halaga? Namutla rin si Arthur. Manapakalaking pera po ng 500,000. Hindi pa po kami tapos magbayad ng mortgage at kinakain kami ng interes bawat buwan. Wala po kaming ganyang pera. Agad na sumimangot si Elena. Alam ko na. Pag pera na ang usapan, umaatras kayo. Ikaw ang panganay. Gustong magsimula ng seryosong negosyo ng kapatid mo at hindi mo kayang tulungan kung wala kayong pera. Umutang kayo, i-remortgage niyo ang bahay, kahit ano, o natatakot kayong mas umasenso pa siya kaysa sa inyo. Ang kanyang akusasyon ay nagpasabog sa akin. Elena, hindi po yan patas. Hindi sa ayaw naming tumulong kundi hindi po namin kaya. Nasa bangko po ang titulo ng bahay namin. Saan pa po kami hihiram? Ang personal loan na may sahod namin ay magkakaroon ng napakataas na interes. At kung hindi magtagumpay ang negosyo ni Eric, saan namin kukunin ang pambayad? Si Eric na tahimik lang ay bumuntong hininga ng may paghamak. Ate Carla, laging negatibo ang iniisip mo. Siguradong tagumpay ang negosyo ko. Sa ilang buwan ibabalik ko sa inyo ang pera na may interes. Kung ayaw niyong tumulong, sabihin niyo lang, pero huwag niyo akong malasin. Sumali si Elena sa kanyang anak, sinimulan ang kanyang karaniwang sermon tungkol sa mga sakripisyong ginawa niya para palakihin sila. Binalaan niya kami na kung hindi kami makakakuha ng 500,000, ibebenta niya ang sarili niyang bahay para ibigay ang puhunan kay Eric at titira siya sa kalye para ituro ng buong kapitbahayan ang kanyang panganay na anak bilang isang walang utang na loob. Hindi matiis ni Arthur na makita ang kanyang inang umiiyak o ang ideya na ituring siyang masamang anak. Pagkatapos ng 3 araw ng panggigipit sa telepono, sumuko siya. Kinumbinsi niya akong kumuha ng isang mabilisang utang, dinagdagan ng pera mula sa mga kaibigan at sa social fund ng kumpanya. Tinutulan ko ito ng buong lakas, ngunit walang nangyari. Napilitan akong pirmahan ang mga papeles ng utang kasama niya. Ang tindahan ni Eric ay binuksan ng may malaking handaan. Si Elena, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, ay tumatanggap sa mga bisita na may ngiting abot tainga. Ipinagmamalaki ang negosyong itinayo ng kanyang bunsong anak, nang hindi binabanggit kahit isang salita ang utang na aming pinasan. Sa unang 3 buwan, pumupunta lang si Eric sa tindahan para kunin ang kita at makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Ang pamamahala ay ipinaubaya niya sa isang empleyado. Sa ika-4 na buwan, kakaunti na ang mga customer. Natambak ang mga stock at ang kita ay hindi sapat kahit pambayad ng upa sa pwesto. Pinabayaan na ito ni Eric bumalik sa dati niyang buhay, maglaro ng konsol sa bahay. 6 na buwan makalipas. Pinalayas siya ng may-ari ng pwesto dahil sa 3 buwang utang sa upa. Nagsara ang tindahan at ang 750,000 pisong puhunan ay naglaho. Sa kakarampot na nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga natirang stock, nagbakasyon si Eric para makapag-isip. Iniwan sa amin ang pasanin ng 500,000 pisong utang. Nang tanungin siya ni Arthur tungkol sa pera, sumagot si Elena nang walang pakialam. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan nananalo, minsan natatalo. Bata pa siya. Normal lang na magkamali. Bilang mga nakatatandang kapatid, dapat niyo siyang suportahan. Isipin niyo na lang na isang leksyon yan. Ngayon wala siyang pera.
Saan siya kukuha ng pambayad? Huwag niyo siyang i-pressure baka kung anong gawin niya. At ganoon nga bawat buwan kalahati ng aming kita ay napupunta sa pagbabayad ng leksyon ng aking bayaw. Sa aming hapagkainan na wala ang karne at isda at ang aming anak ay kinailangang lumipat sa mas murang gatas. Ang pera ay naging isang mabigat na bato na dumadagan sa aming simpleng kaligayahan. At ang pinakamasakit, ang batong iyon ay ipinataw sa amin ng aming mga pinakamamahal. Matapos ang malaking pagkalugi sa tindahan ni Eric, lalo pang naging komplikado ang relasyon namin sa pamilya ng aking asawa. Kahit na sa labas ay pinapanatili namin ang formalidad, ang mga pagtitipon ng pamilya ay naging isang bangungot para sa akin. Hindi na ito mga okasyon ng kagalakan, kundi mga entablado kung saan ipinapakita ni Elena ang kanyang paboritismo at pinakakawalan ang kanyang mga makamanday na salita. Sa taong iyon, unang anibersaryo ng pagkamatay ng aking biyenang lalaki. Ayon sa kaugalian, ang panganay na anak ang may responsibilidad na mag-organisa ng salo-salo para sa pamilya. Mula pa lang ng umaga, kami ni Arthur ay nasa bahay na ni Elena at naghahanda ng lahat. Pumasok ako sa kusina para magluto ng mga putahe, tagaktak ang pawis, habang si Arthur ay abala sa pag-arkila ng mga mesa at silya at pagsalubong sa mga matatandang kamag-anak. Si Eric siyempre ay gumising ng alas 10. Naligo at umupo sa patio para makipagkwentuhan sa kanyang mga pinsan. Nang handa na ang pagkain, inimbitahan ni Elena ang lahat na umupo. Inilagay niya si Eric sa pangunahing mesa kasama ang mga matatandang tiyuhin, habang si Arthur, ang panganay na anak na buong araw nagtrabaho, ay sinabihan niyang umupo sa mesa sa likod kasama ang mga batang pamangkin para hindi raw sila malungkot. Nakita ko ang asawa kong pumunta sa isang sulok para kumain ng mabilis para makapagpatuloy sa pagliligpit at nanikip ang dibdib ko. Habang kumakain, isang tiyuhin ang nagtanong kay Eric tungkol sa kanyang mga negosyo. Bago pa siya makasagot, sumabat na si Elena. Nag-iisip siyang pumasok sa real estate. Itong anak kong to, may business-minded talaga. Hindi siya para sa mga manual na trabaho. Yung sa cellphone shop, malas lang yun, pero maganda ang ideya. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon namin na nagliligpit ng mga plato at sinabi ng malakas para marinig ng lahat, hindi tulad ng Arthur ko. Napakabait at simple, kaya ang alam lang ay magtrabaho mula umaga hanggang gabi para sa kakarampot na sahod. Paano siya aasenso niyan? Pero at least may sarili na silang bahay, kaya bilang ina panatag na ako. Ngayong stable na kayo, kailangan yung tulungan ang kapatid niyo na walang-wala. Ang parira lang, ngayong stable na kayo ay parang isang patalim. Sinabi niya ito ng napakagaan na para bang ang bahay ay regalo niya sa amin o nahulog mula sa langit. Tila nakalimutan niya o gusto niyang kalimutan na ang bahay na iyon ay itinayo sa pamamagitan ng matipid na pagkain, mga gabing nag-overtime at mayroon pa ring mortgage bukod pa sa utang na 500,000 piso na ipinilit niyang akuin namin dahil sa mga kapritso ni Eric. Sumingit ang isang tiyahin. Tama si Elena. Pamilya ang pinakamahalaga. Arthur, bilang panganay, responsibilidad mong tulungan ang kapatid mo. At kapag umasenso na si Eric, maibabalik din niya yan sa mga pamangkin niya. Walang mawawala. Gusto kong ibagsak ang tray ng mga plato at sumigaw, ngunit nakita ko si Arthur na nakayuko tahimik na naghuhugas at pinigilan ko ang sarili ko. Napakabuti niya hanggang sa puntong nagiging simple na. Naniniwala siya sa pilosopiyang kung ano ang ibinigay sa pamilya rin mananatili. Hindi na mamalayan na ang bulsa ng kanyang kapatid ay may butas kung saan lahat ay nawawala. Kalaunan nang umalis na ang mga bisita, binigyan ko si Elena ng isang sobre na may 5,000 piso bilang ambag sa mga gastusin. Pera iyon na naipon ko mula sa aking 13th month pay. Kinuha niya ang sobre, binuksan at binilang ang pera sa harap ko. 5,000 lang. Sa mahal ng bilihin ngayon. Bilang pangunahing manugang, sana naman nag-abot ka pa ng kaunti. O sige, akin na to. Kung anong kulang, ako na ang bahala. Siya nga pala, yung damit ng bata luma na. Nanay ka na nagtatrabaho sa paggawaan ng damit, hindi mo man lang siya magawa ng bago. Hindi ako makapagsalita. Ang damit ng anak ko ay maayos pa, hindi lang ito branded tulad ng mga damit na binibili niya minsan para sa anak ng nobya ni Eric. Inaakusahan niya akong kuripot nang hindi iniisip na ang utang na ipinasa niya sa amin ang dahilan kung bakit hindi kami makabili ng bagong damit para sa aming anak. Tumalikod ako ng tahimik, puno ng luha ang mga mata. Naunawaan ko na para sa kanya lahat ng aming pagsisikap ay isang obligasyon, habang ang mga kabiguan ni Eric ay simpleng kamalasan na nangangailangan ng awa. Ang kanyang paboritismo ay hindi lang sa gawa kundi sa salita at pag-iisip. Isang matalas na sandata na sumusugat sa amin araw-araw. Lumipas ang panahon at naipon ang mga sugat, ngunit nagpatuloy ang buhay. Isang hapon ng taglamig, tumawag si Eric para sabihing tumaas ang presyon ni Elena at nahimatay ito. Isinugod daw sa ospital. Iniwan namin ang aming anak sa aking mga magulang at tumakbo kami sa ospital.
Nakahiga siya sa kama maputla may dextrose sa braso. Nang makita niya si Arthur nagsimula siyang umungol at umiyak nagrereklamo sa kanyang kalungkutan at katandaan. Sinabi ng doktor na hindi ito malubha. Pagtaas lang ng presyon dahil sa pagbabago ng panahon at ilang araw na pahinga lang ay ayos na siya, ngunit iginiit niyang mamamatay na siya. Pagkatapos ng 3 araw pinayagan na siyang umuwi ngunit tumanggi siyang bumalik sa kanyang bahay. Sinabi niyang nalulungkot siya doon na si Eric ay lalaki at hindi marunong mag-alaga at natatakot siyang may mangyari sa kanya sa gabi. Iginigiit niyang sa aming bahay muna siya tumuloy ng ilang araw para alagaan ko siya. Si Arthur siyempre ay masayang pumayag. Natutuwa siyang magkaroon ng pagkakataong alagaan ang kanyang ina sa aming bahay. Ako kahit na nag-aalangan ay pumayag na rin. Kaya't tumuloy si Elena sa aming maliit na bahay. Ipinahiram namin ang aming kwarto habang kami at ang aming anak ay natutulog sa sala. Sa kanyang pananatili, inalagaan ko siya na parang reyna. Ipinagluluto ko siya ng mainit na sabaw sa umaga umuwi ako sa tanghali para ipagluto siya ng pananghalian at sa gabi minamasahe ko ang kanyang mga paa. Tila tuwang-tuwa si Elena. Isang gabi pagkatapos ng hapunan tinawag niya kaming dalawa para makipag-usap. Nitong mga nakaraang araw hindi maganda ang pakiramdam ko. Yung bahay ko doon masyadong malaki at nakakapagod umakyat ng hagdan. Bukod pa riyan bata pa si Eric at kailangan niya ng sarili niyang espasyo. Pinag-isipan ko kapag medyo matanda na ako ibebenta ko ang bahay na iyon. Kumabog ang dibdib ko. Ibenta ang bahay na iyon sa isang magandang subdivision na nagkakahalaga ng malaki. Ibebenta ko yon. At dito na ako titira sa inyo ng permanente pagpapatuloy niya na may tonong tuso na nakabalat kayo sa kabaitan. Mas maliit ang bahay niyo pero komportable at mababait kayo. Sa perang mapagbebentahan bibigyan ko ng parte si Eric para makabili siya ng sarili niyang kondo na mas malapit sa mga negosyo niya. Ang matitira ay itatabi ko para sa aking pagtanda. Para sa mga gamot ko para hindi ako maging pabigat sa inyo. Si Arthur na naantig ay sumagot na may luha sa mga mata. Maisang biyaya po na dito kayo titira sa amin. Simple lang po ang bahay namin pero puno ng pagmamahal. Huwag po kayong mag-alala sa kahit ano. Nanatili akong tahimik ang isip ko ay mabilis na nagkukuwenta. Kung titira siya sa amin ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kanya ay buong buo sa akin. Magbebenta siya ng bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sinasabi niyang bibigyan niya ng parte si Eric at magtatabi ng parte para sa kanya ngunit alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin ng parte. Siguradong ito ang mas malaking parte kung hindi man lahat at ang parte para sa kanyang pagtanda totoo ba iyon o mapupunta rin sa bulsa ng kanyang paboritong anak. Gayunpaman sa sandaling iyon kumapit ako sa isang hibla ng pag-asa. Inisip ko na sa huli ina pa rin siya. Kung ibebenta niya ang bahay ng pamilya may iiwan siya para kay Arthur kahit formalidad lang o kahit man lang gagamitin niya ang interes ng kanyang pera para mag-ambag sa mga gastusin. Kung ano po ang desisyon niyo Elena, laging bukas po ang pinto para sa inyo sagot ko kahit na may kakaibang kaba sa aking dibdib. Ngumiti si Elena ng may kasiyahan. Mas panatag na ako. Si Carla ay napakasipag. Aalagaan niya ako ng mabuti. Si Eric ay walang alam sa mga bagay na to. Kinakailangan niyong gumawa ng kaunting sakripisyo. At si Eric rin sa pagkakaroon niya ng sariling tirahan. Kung lahat tayo ay magtutulungan, lahat tayo masaya. Natawa ako sa isip ko nang marinig siyang magsalita tungkol sa sakripisyo ni Eric dahil sa pagtanggap ng malaking pera at pagsasarili. Wala akong sinabi. Ang aking katahimikan sa sandaling iyon ay ang unang hakbang sa pagtanggap sa perpektong plano na kanyang binalangkas isang plano para gawin kaming kanyang mga libreng tagapag-alaga habang si Eric ay nagpapakasasa sa isang marangyang buhay. Mga 3 buwan pagkatapos gumaling ni Elena at bumalik sa kanyang bahay biglang tumaas ang presyo ng mga ari-arian sa kanilang lugar. Nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng isang bagong proyektong pang-infrastruktura at ang halaga ng kanyang bahay, na nasa magandang lokasyon ay sumirit pataas. Isang tanghali sinamantala ko ang oras ng pananghalian para dalhan siya ng mga bitamina at prutas. Karaniwan tatawag muna ako ngunit na-lowbat ako kaya dumiretso na ako. Bukas ang gate. Pumasok ako at nang tatawagin ko na sana siya narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono mula sa sala. Bahagyang nakabukas ang pinto ng sala at ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Opo, hello mister. Huesca NG Real Estate Opo si Elena po ito. Ayun po decidido na. 25 milyon walang bawas. Sabi niyo pumayag na sila at pupunta sila mamayang hapon para mag-down payment tama perfect. Nanigas ako sa pasilyo, nanginginig ang mga binti. 25 milyon. Totoo bang naibenta na niya at sa ganoong halaga? Isang halaga na kahit sa pinakamal wildest na panaginip namin ay hindi namin maiisip.
Pinigilan ko ang aking hininga at dumikit sa pader para magpatuloy sa pakikinig. Opo, yung mga papeles pakiasikaso na po agad. At yung pera pakisabi po na ideposito ang 20 milyon diretso sa account ng anak kong si Eric. Ite-text ko po sa inyo ang numero. Yung natitirang 5 milyon ilagay niyo po sa account sa pangalan ko pero ilagay niyo si Eric bilang co-signer para maasikaso niya ang mga interes. Kinailangan kong takpan ang aking bibig para hindi sumigaw. 20 milyon para kay Eric at ang natitirang 5 milyon ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Ibig sabihin ang buong 1,25,000,000 ay buong buo para sa kanyang bunsong anak. Walang ni isang sentimo para kay Arthur, walang ni isang pagbanggit sa amin. Malamang ay may tinanong ang ahente dahil humalakhak si Elena ng may pagmamalaki. Naku, hindi po ang panganay kong anak, isang utu-uto yon. Hindi niya malalaman to. At kahit malaman pa niya nakapangalan sa akin ang bahay. Gagawin ko ang gusto ko. May maliit na silang bahay, may matutuluyan sila. Bukod pa riyan, plano ko na lahat. Pagkabenta ko lilipat na ako sa kanila. Ngayong baon na sila sa utang matutuwa, yun na doon ako para tulungan sila sa bata. Ang pera ay para sa Eric ko, na magpapakasal pa at gustong bumili ng isang townhouse para ma-impress ang nobya. Si Arthur ang panganay. Tungkulin niyang magsakripisyo para sa kapatid niya. Bawat salita ay parang martilyo sa aking ulo. Umuugong ang aking mga tainga. Nanlabo ang aking paningin. Para sa kanya kami ay isang libreng kanlungan lamang. Ang lugar kung saan niya itatapon ang kanyang matanda at may sakit na katawan kapag nasiguro na niya ang kinabukasan ng kanyang paboritong anak. Itinuturing niyang katangahan ang katapatan ni Arthur at pagsunod ang aking pasensya. Ibinenta niya ang bahay ng pamilya para ibili ng townhouse ang kanyang anak. Habang de facto na tinatanggalan ng mana ang panganay, ngunit ipinapasa dito ang responsibilidad na alagaan siya. Isang plano na napakalupit at malamig na nagpayelo sa aking dugo. Wala akong lakas ng loob na pumasok. Dahan-dahan akong umalis, umaagos ang luha na nagpapalabo sa salamin ng aking helmet. Nagmaneho ako ng walang direksyon, ang kanyang mga salita ay umuulit-ulit sa aking isipan. Ang panganay kong anak, isang uto-uto yun. Hindi na ako bumalik sa trabaho o sa bahay. Pumunta ako sa tabi ng Laguna de Bay. Umupo ako sa damuhan at umiyak. Umiyak ako para sa aking asawa, isang lalaking ibinigay ang lahat para sa kanyang pamilya at hinahamak ng sarili niyang ina. Umiyak ako para sa sarili ko, isang manugang na nagpakahirap sa loob ng maraming taon, nagbabayad ng utang ng kanyang bayaw at nag-aalaga sa kanyang biyanan para sa huli ay isang malaking kataksilan ang matanggap. At doon sa mahanging pampang na iyon, sa gitna ng aking sakit, isang matapang at radikal na ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Kung kaya niyang gawin ang mga ganoong bagay, hindi na ako pwedeng maging sunod-sunurang manugang. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong iligtas kami bago maging huli ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi akong namumugto ang mga mata. Si Arthur na nag-aalala ay tanong ng tanong kung anong problema ko. Muntik ko nang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit nang makita ko ang kanyang pagod na mukha, hindi ko natiis. Kung malalaman niya kung paano siya tratuhin ng sarili niyang ina, guguho siya. Kailangan ko ng oras para kumalma at makakuha ng mas matibay na ebidensya para hindi na siya makahanap ng dahilan para ipagtanggol ito. Nagsinungaling ako. Sinabi kong masama lang ang araw ko sa trabaho. Naniwala siya. Inalo niya ako at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Nang makita ko siya, lalong tumibay ang aking determinasyon. 3 araw makalipas, kumalat na sa kanilang lugar ang tsismis tungkol sa pagbebenta ng bahay ni Elena. Alam ng mga tao na naibenta niya ito sa malaking halaga, ngunit hindi ang eksaktong halaga o ang hatian. Sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang notaryo, nakuha ko ang kumpirmasyon. Ang deed of sale ay napirmahan na 25 milyong piso at ang pinakamahalaga, mayroong isang deed of donation kung saan idinonate ni Elena kay Eric ang 20 milyong piso. Nang ipadala ng kaibigan ko ang isang larawan ng mga dokumento, nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Lahat ay malinaw. Itim sa puti. 25 milyong piso. Isang kayamanan na maaaring magbago ng buhay ng sinuman. Sa perang iyon, maaaring bayaran ni Arthur ang mortgage, ipaayos ang bahay, bigyan ng mas magandang edukasyon ang aming anak at kahit magbukas ng sarili niyang talyer tulad ng lagi niyang pinapangarap. Pero hindi. Lahat ng perang iyon ay napunta sa bulsa ni Eric, isang tamad at gastador, at kay Arthur ang tapat na anak ay katumbas ng zero. Kasama ang responsibilidad na alagaan ang isang inang walang yaman. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, pinakiusapan ko si Arthur na dalhin muna ang bata sa mga kapitbahay. Inilagay ko ang aking cellphone sa mesa na may larawan ng deed of donation sa screen at itinulak ito sa kanya. Tingnan mo, ito ang dahilan kung bakit ganito ako nitong mga nakaraang araw. Kinuha ni Arthur ang telepono.
Noong una kumunot ang kanyang noo, ngunit pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang manginig. Binasa niya ang dokumento ng paulit-ulit, na para bang hindi makapaniwala. Ito. Saan? Tugaling? Ibinenta ni Mama ang bahay at binigyan niya si Eric ng 20 milyon. At tayo, at ako. Tiningnan niya ako, na may mga matang puno ng walang katapusang kalungkutan. Nakita ko kung paano gumuho ang pinakamatibay na pananampalataya sa kanyang buhay, ang pananampalataya sa pagmamahal ng isang ina. Walang para sa atin diyan sa papel na yan, Arthur. Narinig ko ang usapan nila sa telepono. Sabi niya isa ka raw uto-uto, na dahil may bahay na tayo hindi na natin kailangan ng pera. Ibinigay niya lahat kay Eric para makabili ng townhouse. At plano niyang lumipat dito sa atin para alagaan natin siya. Yung natitirang 5 milyon nasa isang account na kontrolado rin niya. Bumagsak ang mga braso ni Arthur. Nahulog ang cellphone sa mesa. Nanatili siyang hindi gumagalaw na may tinging nawawala. Hindi siya umiyak o sumigaw. Nanatili lang siyang doon, tulad ng isang sirang estatwa sa loob. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagtangis. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nagpalipas siya ng oras sa labas, naninigarilyo ng sunod-sunod. Mula sa kama, nakikita ko ang kanyang malungkot na silweta at naninikip ang aking dibdib. Alam kong may malaking labanang panloob siyang pinagdadaanan. Sa isang banda ang tungkulin bilang anak. Sa kabilang banda ang malupit na katotohanan ng kawalang katarungan at manipulasyon ng sarili niyang ina. Kinabukasan ng umaga pumasok si Arthur sa bahay. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit iba na ang kanyang tingin. Wala nang pagsunod kundi isang malalim na kalungkutan at isang malamig na determinasyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Carla, patawarin mo ako, sabi niya na may paos na boses. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kitang magdusa dahil sa aking kahinaan. Akala ko kung magiging mabuti ako at magsasakripisyo, maiintindihan ni Mama. Pero nagkamali ako. Hindi niya ako pinapahalagahan, ginagamit niya lang ako. Huminto siya sandali at huminga ng malalim. Ayoko ng pera niya, kahit 1 milyon pa. Pero hindi ko matatanggap na ganito niya tayo hamakin. Ang plano niya ay siguruhin ang kanyang pagreretiro sa ating gastos habang ibinibigay ang lahat ng yaman kay Eric. Sinasakal na niya tayo, Carla. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tumango ng may katatagan. Naiintindihan ko. Anong plano mo? Tinitigan ako ni Arthur at sinabi salita sa salita. Ibenta. Ibenta natin ang bahay na to. Bayaran natin ang mortgage at kung anong matira, mangupahan tayo o umuwi muna tayo sa probinsya mo. Kailangan nating umalis dito bago siya lumipat. Kailangan nating putulin ang lubid na ito sa ating leeg. Kung hindi, gugugulin natin ang natitirang bahagi ng ating buhay at ng ating mga anak bilang mga alipin sa kasakiman ng nanay ko at ni Eric. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na magkakatugma ang aming mga iniisip. Ang pagbebenta ng bahay ay isang masakit na desisyon. Ito ay pagtalikod sa pawis at luha, ngunit ito ang tanging paraan para makatakas sa bitag na inilatag ni Elena para sa amin. Mawawalan kami ng bahay, ngunit makakamit namin ang aming kalayaan at dignidad. Sige, ibenta natin ang bahay. At ganoon nga, sa isang mainit na umaga ng tag-araw, gumawa kami ng isang desisyong tila kabaliwan ngunit matapang. Isang desisyon na magdudulot ng isang malaking bagyo, ngunit pagkatapos nito, sigurado akong muling magiging maaliwalas ang kalangitan. Ang desisyong ibenta ang bahay ay naitakda na, ngunit ang pagsasakatuparan nito ay isang proseso ng panloob na pakikibaka. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa matinding tensyon, hindi dahil sa takot o pagsisisi kundi sa pangamba na baka hindi kami maging sapat na mabilis. Nagsimula akong mailarawan ang isang napakalinaw na hinaharap. Kung lumipat si Elena sa amin, darating siyang walang dalaligal ngunit may hawak na sukdulang kapangyarihan ng isang matanda at nangangailangang ina. Si Elena ay lampas na sa 60 na may alta presyon at rayuma. Kung magkakasakit siya, sino ang magbabayad ng mga gastusing medikal? Kami sa aming kakarampot na sahod. Si Eric sa kanyang kayamanan ay bibili ng kanyang townhouse, ng kanyang mamahaling kotse at mamumuhay ng marangya. Kapag nagkasakit ang kanyang ina, marahil ay bibisita siya. Dala ang isang karton ng gatas at 1 kilo ng dalandan. Ngunit ang kailangang magpuyat, magpalit ng diaper at mag-alaga sa kanya ay ako. Mas masahol pa sa pasaning pinansyal ang psikolohikal na pang-api. Ang aming maliit na bahay ang tanging lugar kung saan nararamdaman ko ang aking sarili. Kung lilipat siya, magbabago ang lahat. Pupunahin niya ang aking mga luto, ang aking paraan ng pagpapalaki sa aking anak at makikialam sa bawat desisyon. Tulad ng ginawa niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang presensya ay magiging parang isang palaging nakabantay na kamera at ang pinakamasakit,
Palagi niyang ipamumukha sa amin ang tagumpay ni Eric para hiyain ang aking asawa. Isang gabi habang tinutupi ko ang damit ng aking anak, nakita ko ang isang guhit na ginawa niya sa pader noong nagsisimula pa lang siyang maglakad. Nanikip ang dibdib ko. Kung ibebenta namin ang bahay, mawawala ang mga alaalang ito, ngunit kung mananatili kami, mawawala ang aming kinabukasan. Pumasok si Arthur at nang makita akong nag-iisip, umupo siya sa tabi ko. Inabutan niya ako ng isang papel na may mga kalkulasyon. Tingnan mo, nagkuwenta ako. May natitira pa tayong halos 1 milyong pisong mortgage. Tumaas ang presyo sa lugar na to. Kung maibebenta natin agad, makakakuha tayo ng mga 6 na milyon. Pagkatapos bayaran ang utang, may matitira sa ating 5 milyon. Pwede tayong bumili ng maliit na lote sa labas ng bayan at magpatayo ng isang maliit na bahay o ilagay sa bangko at mangupahan sa mas malaking apartment. 5 milyon. Iyon ang aming tunay na yaman, ang aming pawis. Isang kakarampot kumpara sa 25 milyon ni Elena, ngunit amin ito. Ito ang aming kalayaan. Arthur, sigurado ka ba, tanong ko? Kung magbebenta tayo, magiging parang mga palaboy tayo sandali. Magsasalita ang mga kamag-anak at kapitbahay. Itatakwil ka ng nanay mo. Kakayanin mo ba ang pressure na yon? Kakayanin ko, sagot niya na may hindi pang karaniwang katatagan. Mas gugustuhin kong tawagin akong masamang anak 1 beses kaysa hayaang magdusa ang asawa't anak ko habang buhay. Hayaan mong magsalita ang mga tao kung anong gusto nila. Hindi sila ang bumubuhay sa atin. At ang nanay ko. Pinili niya si Eric. Ngayon kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ang kanyang sagot ay nagpawi sa lahat ng aking takot. Ang pinakamalaking takot ay hindi ang kawalan ng bahay, kundi ang pagkakaroon nito ng walang kapayapaan. Malapit na naming tanggalin ang isang tumor. Masakit ito, ngunit kailangan para mabuhay. Nang gabing iyon, malakas ang ulan sa bubong. Walang sinuman sa amin ang makatulog. Carla, gising ka pa, bulong ni Arthur. Oo, iniisip ko ang tatay. Lagi niyang sinasabi sa akin na bilang panganay kailangan kong protektahan si Eric. Lagi kong ipinapaubaya sa kanya ang lahat, mula sa isang candy hanggang sa pagkakataong mag-aral sa kolehiyo. Huminto ako sa pag-aaral para magtrabaho para makapagpatuloy siya. Hindi ko kailanman isinumbat sa kanya yon. Alam ko, Arthur. Naging mabuti kang anak at kapatid. Walang pwedeng isumbat sa'yo. Pero hindi ganoon ang tingin ni Mama. Para sa kanya, ang mga sakripisyo ko ay obligasyon. Samantalang kapag masaktan lang ang kalingkingan ni Eric, isang drama na. Ang deed of donation ang nagpamulat sa mga mata ko. 20 milyon para sa kanya, 0 para sa akin. Hindi dahil sa pera. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ngayong alam na natin ang totoo, kailangan nating kumilos. Aalis tayo. Aalagaan pa rin natin ang nanay mo kung kailangan niya, pero sa sarili nating paraan. Hindi bilang mga alipin. Bukas tatawagan ko ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang real estate agency, sabi niya nang may determinasyon. Hihilingin ko sa kanya na gawin itong discreet. Ibenta natin ng medyo mababa sa presyo para mabilis. Kailangan nating umalis bago niya maibenta ang sa kanya at lumipat dito. Ito ay isang karera laban sa oras. At ganoon nga ang ginawa namin. Ang stratehiya ay malinaw: ibenta ng mabilis, lihim at permanente. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakatulog ako ng mahimbing. Nasa akin ang buong suporta ng aking asawa. Kinabukasan, Linggo, naghanda ako ng masarap na almusal. Para tuluyang makumbinsi si Arthur, nagbigay ako ng isang sitwasyon. Isipin mo, sa hinaharap, magkasakit ng malubha ang nanay mo at kailanganin ng mamahaling operasyon. Naibigay na niya ang lahat ng pera kay Eric. Sa tingin mo, ibebenta niya ang townhouse niya para iligtas siya? O tatawagan ka muna niya? Napaisip si Arthur. Hindi niya gagawin. Sabi niya nang may kapaitan. Sasabihin niyang naka-invest ang pera. At pagkatapos sa akin lalapit si Mama. Hihilingin niyang ibenta ko ang bahay natin para bayaran ang operasyon. Eksakto, si Eric ang mag-enjoy sa yaman at ikaw ang magsasakripisyo sa kinabukasan ng ating anak para tuparin ang iyong tungkulin bilang anak. Patas ba yon? Hindi, sabi niya, hinampas ang tasa sa mesa. Walang kasalanan ng anak natin. Tama ka. Kung hindi natin ililigtas ang ating sarili ngayon, walang ibang gagawa nito. Ang usapang iyon ang huling tulak. Tinawagan ni Arthur ang kanyang kaibigan sa real estate. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa bahay na ito. Isang bahay na ganito sa lugar na to madaling maibenta. Kung gusto niyong mabilis, ilagay natin sa 6 na milyon at tinitiyak ko sa inyo bukas na bukas may buyer na kayo. Sige, sabi ni Arthur. Pero kailangang discreet. Ayokong malaman ng sinuman sa pamilya hanggang hindi pa tapos ang lahat. Nang hapong iyon, dumating ang isang batang mag-asawa. Nagustuhan nila ang bahay.
at ang presyo. Nag-iwan sila ng down payment na 500,000 piso. At nagkasundo kaming pipirma sa notaryo sa loob ng 3 araw. Hawak ang pera, naramdaman ko ang halo-halong ginhawa at takot. Wala nang atrasan. Para malito ang mga kapitbahay, sinabi naming magpipintura kami kaya kami naglalabas ng mga gamit. Nag-empake kami tuwing gabi nang nakasara ang pinto. Bawat gamit, bawat alaala inilagay sa mga kahon. Masakit iwanan ang lugar kung saan isinilang ang aming anak, kung saan kami lumaban ng magkasama. Ngunit paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na ang tahanan ay kung nasaan ang pamilya, hindi kung nasaan ang mga pader. 3 araw makalipas pinirmahan namin ang bentahan at natanggap ang natitirang pera. Ang abiso ng pagpasok ng pera sa aming account ang tunog ng aming kalayaan. Humingi kami sa mga bagong may-ari ng 2 araw pa para matapos ang paglipat. Alas 5 ng umaga ng araw ng paglipat, isang maliit na truck ang pumarada sa aming pintuan. Ikinarga namin ang mga huling kahon habang tulog pa ang buong lugar. Ang aking anak na medyo antok pa ay nagtanong kung saan kami pupunta. Sinabi kong sa isang bago at mas magandang bahay. Isinara ni Arthur ang pinto sa huling pagkakataon. Nanatili siyang nakatitig sa kandado, sandali nagpapaalam sa kanyang nakaraan. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Tara na. Naghihintay ang kinabukasan. Sumakay kami sa truck at umalis, iniwan ang maliit na eskinita, ang mga alaala at ang mga paghihirap. Lumipat kami sa isang inuupahang apartment sa kabilang bayan, ilang kilometro ang layo. Ang una naming ginawa ay palitan ang aming mga numero ng telepono. Alam kong pansamantala lang ang kapayapaang ito. Malapit nang matapos ni Elena ang pagbebenta ng kanyang bahay. Kapag dumating siya para kunin ang kanyang ginintuang pagreretiro, madadatnan niyang ang pugad na pinili niya ay wala na. Ang kanyang galit ay magiging matindi, ngunit handa kami. 1 linggo. Pagkatapos ng paglipat, nagsimulang bumalik sa normal ang aming buhay. Nakahanap si Arthur ng trabaho sa isang malapit na talyer at nagtayo ako ng isang maliit na sari-sari store sa bahay. Nababawi na namin ang aming kapayapaan. Samantala, sumabog ang bagyo sa aming dating lugar. Ikinuwento ito sa akin ng aming dating kapitbahay. Eksakto sa araw na natanggap niya ang kanyang 25 milyon, dumating si Elena sakay ng isang lipat-bahay truck sa aming dating bahay. Dala niya ang kanyang mga personal na gamit at isang lechon manok para ipagdiwang ang kanyang pagdating. Ngunit pagbaba niya, nadatnan niyang ibang kulay na ang pintura ng pinto. At isang estranghero ang nagdidilig ng mga halaman sa patio. Sino kayo? Bakit kayo? Nasa bahay ng anak ko. Tawagin niyo si Arthur, sigaw niya, hinahampas ang gate. Lumabas ang bagong may-ari. Sino po ang hinahanap niyo, ma'am? Akin po ang bahay na to. Binili ko po noong nakaraang linggo. Walang Arthur na nakatira dito. Namutla si Elena na parang papel. Nahulog ang lechon manok sa kanyang mga kamay. Anong sabi mo na ibenta na kailan? Bakit hindi ko alam? Opo, 1 linggo na po. Lumipat sila, 3 araw na ang nakakaraan. Kayo po ba ang nanay niya? Ang weird naman na hindi nila sinabi sa inyo. Bumagsak si Elena. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho. Sinubukan niya kaming tawagan, ngunit nakapatay ang aming mga telepono. Lumapit ang isang tsismosang kapitbahay. Naku, Elena. Oo nga, umalis na sila. Ibinenta raw ang bahay para makabayad ng utang, sabi nila. Akala namin dito ka natitira. Anong gagawin mo ngayon? Umiyak si Elena, hindi dahil sa lungkot kundi sa galit. Napagtanto niyang ang kanyang uto-utong anak at sunod-sunurang manugang ay niloko siya. Inutusan niya ang tagalipat na dalhin siya sa bahay ni Eric. Si Eric, na katatanggap lang ng kanyang kayamanan, ay hindi tinanggap ang kanyang ina ng buong puso. Maanong ginagawa mo dito? Akala ko ba kay Kuya Arthur ka natitira? Ikinuwento ni Elena ang nangyari. Sumabog si Eric. So umalis sila para hindi kanila alagaan, walang hiya silang dalawa. Nang gabing iyon, nagsimula silang hanapin kami. Nakuha nila ang bago kong numero sa pamamagitan ng isang dating katrabaho. At doon naganap ang tawag na pinagsimulan ng kuwentong ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumunog itong muli. Si Elena. Gusto mong sagutin tanong ko kay Arthur? Oo, gusto kong marinig ang sasabihin niya. Gusto ko nang tapusin to. Kinuha niya ang telepono at inilagay sa loudspeaker. Iba na ang boses ni Elena. Hindi na ito takot kundi isang malamig na galit. Arthur, magtatago ka pa ba na parang daga? Wala ka bang hiya? Iniluwal at pinalaki kita. Tapos ganito ang igaganti mo. Nandito ako. Masagot ni Arthur na may kalamigan. Hindi ako nagtatago. Lumipat ako. Ibinenta mo ang bahay mo sa halagang 25 milyon. Ibinigay mo halos lahat kay Eric. Mayaman ka na. Bakit mo pa ipinipilit na tumira sa abang bahay ko? Sa kanyang galit, inilabas ni Elena ang lahat ng kanyang iniisip.
Dahil obligasyon mo yan bilang panganay. Pera ko yon at ibibigay ko kung kanino ko gusto. Bata pa si Eric at kailangan niya yon. Malaki ka na. Binibigyan kita ng pagkakataong tuparin ang iyong tungkulin bilang anak para hindi ka tawaging walang utang na loob ng mga tao, tumawa si Arthur ng mapait. Pagkakataon, hindi ka ba namin inalagaan sa loob ng 10 taon? Ang mga utang ni Eric ang mga bill mo sa ospital. Sino ang nagbayad? Hindi ito dahil sa inggit, ma. Pero sa tingin mo ba'y patas? Ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng yaman at sa akin ang lahat ng responsibilidad. Anak mo ba ako o katulong? Wala akong pakialam sa hustisya. Mas mahal ko si Eric at tapos, mas matalino siya. Malalaman niyang invest ang pera. Kung ibibigay ko sa'yo, sasayangin mo lang, hanapan mo ako ng bahay at alagaan mo ako o ikakalat ko sa buong bayan na pinalayas mo ako sa kalye. Itatakwil kita. Ang mga salitang, mas mahal ko si Eric at tapos ang huling saksak. 2 patak ng luha ang tumulo mula sa mga mata ni Arthur. Gawin mo ang gusto mo, ma. Pero hindi ko na kaya. May pamilya akong kailangang protektahan. Nasa kay Eric ang pera. Nasa kanya ang responsibilidad. Ganyan ang batas ng buhay. Kung ano ang itinanim siya ring aanihin. Ibinaba niya ang telepono. Tinanggal niya ang SIM card, binali sa 2 at itinapon sa basurahan. Tapos na. 2 araw makalipas nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Si Elena. Binalaan niya akong magpapatawag ng family meeting para isumbong kami. Sige po, masabi ko ng mahinahon. Pero huwag niyo pong kalimutang dalhin ang deed of donation ng 20 milyon para kay Eric. Ipaliwanag niyo po sa lahat na tinanggalan niyo ng mana ang panganay niyo pero hinihiling niyong suportahan kanya. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Natahimik siya. Linabina Ansi, Linabina Ansi, Linabina Ansi, ang mga karapatan ay may kaakibat na obligasyon. Ibinigay niyo ang mga karapatan kay Eric kaya nasa kanya ang obligasyon. Kami po ngayon ay nangungupahan lang. Halos hindi sapat ang kinikita namin. Hindi ka namin kayang alagaan tulad ng isang milyonaryo na tulad niya. Huwag niyo na po kaming pilitin. Kung gagawin niyo yan, ilalabas namin ang lahat ng ebidensya at masisira ang reputasyon ng mahal niyong si Eric. Walang nagawa si Elena kundi tumira kay Eric. Nakabili na ito ng isang marangyang penthouse at nagpakasal sa isang babaeng nagngangalang Laura na kasing moderno at tamad niya. Nagsimulang maubos ang pera ni Eric sa bahay, sa kotse, sa kasal. Tumanggi siyang kumuha ng katulong, kaya si Elena ang naging utusan sa bahay. Nagluluto, naglilinis at tinitiis ang mga impertinensya ng kanyang bagong manugang na nilinaw sa kanya na siya ang may-ari ng bahay. Nang humingi si Elena ng pera kay Eric para sa kanyang mga gamot, sinabi nitong naka-invest lahat sa cryptocurrency at hindi niya mailabas. Iminungkahi niyang uminom na lang ng mga herbal tea na mas mura. Si Elena mag-isa sa kanyang maliit na silid, nakikinig sa mga away ng kanyang anak at manugang. Dahil sa mga pagkalugi ay nagsimulang maunawaan ang kanyang pagkakamali. Naalala niya ang aking mga pag-aalaga, ang kabaitan ni Arthur. Napagtanto niyang ang pera ay nakakabili ng luho, ngunit hindi ng tunay na pagmamahal. Ngunit huli na ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Nagbukas si Arthur ng sarili niyang talyer at maganda ang takbo nito. Ako naman ay nagpapatakbo ng tindahan mula sa bahay. Masaya kami. Isang hapon tumawag sa akin si Elena na may basag na boses. Carla, anak ako to. Kawawa naman ako. Pinalayas ako ni Eric. Lumalabas na nalugi si Eric. Kinailangan niyang ibenta ang penthouse para bayaran ang mga utang at iniwan siya ng kanyang asawa. Ngayon ay nakatira na lang siya sa isang inuupahang silid at itinuturing na pabigat ang kanyang ina. Nasa terminal ako ng bus. Wala akong mapupuntahan. Kausapin mo si Arthur. Pabalikin niyo na ako. Alam kong nagkamali ako. Humihingi lang ako ng isang pinggang kanin. Tiningnan ko si Arthur. Umiling siya. Hindi na kami pwedeng bumalik. Masabi ko ng malumanay ngunit may katatagan. Tutulungan ka namin. Hahanapan ka namin ng isang kwarto malapit sa amin. Babayaran namin ang upa at bibigyan ka namin ng buwanang sustento. Dadalawin ka namin kasama ang bata. Pero ang tumira ng magkasama, imposible na po yon. Masyadong malalim ang mga sugat na idinulot mo kay Arthur. Kailangan niya ng kapayapaan para magpatuloy. Kung babalik ka, magsisimula na naman ang lahat. Ito na po ang huli naming alok. Ito na ang aming hangganan. Naunawaan ni Elena na wala siyang ibang pagpipilian. Tinupad namin ang aming pangako. Inupahan namin siya ng isang maliit na silid at sinuportahan. Namumuhay siyang mag-isa, pinagsisisihan ang kanyang mga desisyon habang tinitingnan ang mga larawan ng aming masayang pamilya. Ganoon nagtatapos ang kuwento.
Walang malupit na paghihiganti o pilit na pagkakasundo. Ito ay isang makatotohanang pagtatapos. Pinagbayaran ni Elena ang kanyang paboritismo ng kalungkutan. At kami naman ay natutunan ang pinakamahalagang aral, ang kaligayahan ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban at pinoprotektahan, minsan kahit na nangangahulugan ito ng paglalagay ng masakit na mga hangganan sa ating mga pinakamamahal.